Our classmate, this is our system, ISU Lost and Found. Nandito tayo sa ISU Lost and Found para tulungan ito sa ating mga estudyante at staff dito sa ISU Kawayan. Kung may nawawala kang gamit o nakita kang gamit na hindi sa iyo, dito po pwedeng i-report. Dahil dito mas mapapadali ang paghanap at mga bagay na nakikita. Ang sistemang ito ay binubuo dahil sa lawak ng ISU. Kaya mahirap matukoy kung saan nating maaring nahulog ang ating mga gamit tulad ng cellphone at iba pang mahalagang bagay. Sa pamamagitan ng platform nito, magiging mas madali para sa mga estudyante na hanapin ang kanilang nawawalang gamit. Kung may makitang isang gamit ay maaari silang mag-post upang ipaalam na may nawawalang, matulungan natin ang may-aring ito. Mabawi kaya ang nabuong namin ito, which is solution ISU Lost and Found. Bakit ito mahalaga? Dahil malaki ang campus, madalas mahirap hanapin ang nawawalang gamit. Ang system na ito ay tumutulong para mas mapabilis at mapadaling maibalik ang nawawalang gamit sa may-ari nito for the next reporter system functionality. Then ngayon, papakita ko sa inyo yung code sa PyCharm. Kung wala naman kayong PyCharm, pwede naman Visual Studio Code. So, pero para sa akin, mas madali dito sa PyCharm. So, dito, ang ginamit namin for the backend is Python. And from the front end is HTML. Ito siya. And then, ngayon, HTML and CSS. So, ngayon, nakalagay ang backend ni Python. Dito siya nakalagay sa app.py. Then, dito din po nakalagay yung buong functionality ng backend. And dito din po nakalagay yung database namin, which is ito po. Meron po siyang ID number, name, email, password, and the role niya, then kung what time siya nag-create. And then so sa design, so dito nakalagay yung mga design templates, and andito din yung mga HTML page. So dito siya, and then also the design is andito na din yung parang panghalo-halo na po siya, andito na po siya lahat. Dito na po siya sa lahat. So for the statistic, dito po nakalagay yung logo ng ISU, which is ito po siya. And then pagkatap, and pwede din po ma-upload dito yung mga kunwari nawawala mga gamit nila. So dito po siya sa upload, dito po siya malalagay. And then yun lang po. Next. So dako naman tayo sa aming system. Ito ang ISU Lost and Found. So, madali lang naman siya masundan ng aming system. So, bago pala tayo maka-report, dapat may existing tayong account para pwede tayong maka-report ng lost item or found out item. So, punta muna tayo sa login para makapag-login, maka-report tayo. Yan. So yan. Ito na yung features ng aming system. Ito yung home. May nakalagay rito na lost something, found something, and looking for items. And sa browse items naman is dito yung may search items tayo rito. May filter ito yung mga filter option kung ano yung nawawala sa'yo, or in time and date. Ito yung kung kailan mo siya nawala. Then punta tayo sa report item. Ayan, ganito lang siya. So if ever may nawala or nahanap kang item, pumunta ka lang rito sa report item or found item. And sa may dashboard, ito itong my reports, my claims, and find matches. Ito yung mga features ng my dashboards. Tapos yan,
Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano gamitin itong report item. Halimbawa, nawalan ka ng cellphone. So, magre-report ka ngayon dito sa lost item. Yan. Nandito, makikita mo, item name, sabi niya. Item name, ito kung ano yung nawala sa nabagay sa'yo. Example is cellphone. Yan. Description naman kung anong type ng cellphone yung nawala sa'yo. Kulay, gano'n. Or anong kulay ng case. Example natin is iPhone 15. Color white. Yan. And then, location naman is kung saan mo siya last na nawala, ganun, or naiwan. So, kunwari sa gym. Lagyan natin dito sa gym. And then, yung time and date niya, kung kailan mo siya nawala. And, kunyari is May 5. May 6. If ever naman may picture kayo ng ng cellphone nyo, pwede nyo siyang i-upload photo dito. Optional lang naman siya. Pero kung wala, pero mas maganda kung meron kayong picture ng cellphone nyo. Kunyari ito. And then, submit report. So, ayan, na-submit mo na yung report mo na lost item. So, halimbawa naman, may nakakita sa cellphone mo. Ayan, log-out tayo. And then, mag-login ulit. Halimbawa naman may nakakita sa cellphone mo at nag-report ng found item. Ang gagawin niya, ganito lang, is pupunta siya ng report found item, and then ilalagay niya dito kung ano yung item name na yun. Halimbawa is cellphone. Ayan. And then yung description ng cellphone. Halimbawa, or anong type ng cellphone ito, or brand ng cellphone, or kulay ng cellphone. Kunyari, iPhone 15, color white. Ayan. So, sa location, kung saan niya naman nakita tong cellphone, ayan, sa gym, nakalagay na dyan. And then, date and time, kung kailan niya nakita yung cellphone. Kunyari, May 6. And then, mas maganda kung pipicturean niyo yung dito sa upload photo, mas maganda kung pipicturean niyo yung item para may comparison tayo kung sa kanya ba or hindi yung cellphone. Ayan. Submit report na natin. So, ang mag-accept na yan si admin. Siya ang magche-check kung parehas ba silang kung parehas silang tugma ng nawalan at nahanap. So guys, good day. This is our page. If wala pa tayong account, pwede tayong sign up, then gumawa ng account. So, admin naman tayo, meron na tayong dating account. So, ang pan natin ngayon, titignan natin kung may available reports ba or wala. Punta tayo sa pending reports. Then, merong dalawa. May found na isa, then may lost na isa. Then, ang i-review natin tong found. This is the item. Then,
tignan natin loss, pwede natin i-view. May dyan mark. Then, ang gagawin natin dito, i-approve natin tong found. So ayun, na-approve na siya ng admin. Na-approve na din yung lost and found. So tayo naman, bilang tayo yung naghahanap ng gamit na nawawala natin, is ilalagin natin yung account natin. Titignan natin kung na-approve niya na yung dalawa. So ito, parang ito yung cellphone kung nawawala. And then, view details natin. So nakita siya ni Michael Tolentino sa gym. So tugma nga siya dun sa nawala kong item. So yun, i-claim ko to dahil sa akin. And then, i-click ko lang tong cellphone lost on 2025-506 at gyms kasi dito ko siya nawala. So dito parang patunay lang na ikaw yung may-ari ng cellphone. So sabi mo dito na sa likod ng case may picture ako dyan. So ito, pag sinubmit claim mo to is parang ikaw yung patunay na talaga na ikaw yung may-ari. So makikita na naman ng admin nito. So ito, na-approve na siya. Then babalik na naman tayo kay admin para magbigay siya ng ticket. So guys, titignan natin kung na-claim na nga ba ng nawawalan ng cellphone yun. So meron nga, pwede natin siyang view details, then i-match. And tugma nga, si Michael Tolentino ang nakahanap ng nawawalang cellphone ni John Mark. Then pwede natin siyang i-approve. And pwede natin siyang i-pick up sa pick-up location which is SSC office. Kung wala namang, kung di naman pwede sa SSC office, pwede naman natin ilagay na SBO office, then department kung saan kukunin. Pero as of now, pwede ang SSC office, kaya lagay natin ang SSC office. Then SSC staff. Then bibigyan natin siya ng reference number para yun yung ipapakita sa atin kung sa kanya ba talaga yung cellphone. And approve claim. Then, so guys, na-upload na natin, then pwede na makita ni claimer yung binigay nating reference number sa kanya. So as a claimer, kailangan nating i-log in yung account natin. So una sa lahat, pupunta tayo sa dashboard. Then next one, pupunta tayo sa my claims dahil i-claim na natin yung nawawala nating cellphone. So ito siya. So napaka-importante i-screenshot natin to at ito yung ipakita natin sa kung saan man natin i-claim dahil sa SSC office. So yun guys, nakita na natin yung reference code na binigay sa atin. So pinakamaganda doon is screenshot natin at ibigay natin sa authority kung sino man yung may hawak doon na SSC. So guys, maglalagin tayo ng admin. Then papakita natin yung statistic natin kung ilan na ba yung nahanap at nawalang item. And this is the statistic of our website. We have 6 registered users, 10 total reports, 5 claim items. So, maglalagin tayo as admin. And pupunta tayo ng admin panel. Check natin ang statistic. So, we have 6 registered users as of now, then 10 total reports, 5 item claims, and 5 lost item and 5 found items. And this is the statistic of our reports. I hope na naintindihan niyo yung aming system. Napagadali lang naman siyang intindihin and napaka-basic gamitin. Thank you guys, and that's all. And to our